ito Ate Reg. Mamili ka ng tsaa dito, puro herbal to. May pampapayat, pampalakas, pampaganda, pampaputi, pampaihi, at pampauu. Kape ang gusto ko, Gagay. Ang tsaa. Kailan naman ako nahilig dyan sa herbal tea na yan, ano? Kape ang gusto ko. Ano yung breakfast mo? Cereals? Very American. Maganda. Maganda siya sa tiyan. Daming prutas, ano? Siyempre, maganda sa kutis. Oatmeal ba yun? Ano pa oatmeal? Maganda sa puso. And fresh milk? Maganda sa pusa. Ate Vicky, pwede naman konting gatas oh. Bibigay ko lang sa alaga kong pusa. Sige na. Gagay, spoilin mo naman yung pusa. Eh, hindi naman yan ordinaryong gatas, fresh milk yan. Alam mo, ang ibigay mo dun sa pusa mo, yung tira-tira nating isda. Vicky, yan ba palagi ang almusal mo? Yan ang laging pinapakain mo kay Bart? Eh, laking tapsinog ang asawa mo ah. Eh, mabuti yan, para mga yayat. At saka, dapat ngayon, conscious na tayo sa mga kinakain natin. Mahina na yung panunaw natin. Naku, tigilan mo nga ako dyan. Gagay, meron ka bang sardinas na delata dyan? At saka kanin, huwag mo nang lutuin yung sardinas ha. Dali, gutom na ako. Alam mo, Mare, kaya ako nakikikain ng almusal kasi gusto ko pa rin namang maramdaman na tao pa rin ako. Isang linggo na kasi ako hindi nakakakain ng matinong pagkain, ng sibilisadong pagkain. Kundi candy at bubble gum ang kinakain ko, kinakabag ako, Mare. Ay, sardinas ba ate? Meron kami dito, Spanish sardine. Oy, good yun. Dala ni Ate Vicky at Kuya Bart nung nanggaling sila sa Zamboanga 3 years ago. Expired na yun, ano? Ano ka? Doon na lang ako kila Esme makikikain. Panalo si Ebok magluto. Wag ka doon kila Esme. Nandito si Ike. Fresh from abroad. 3 years na silang hindi nagkikita at nagsasama. Alam mo na yun. Oh, tama. Sigurado nagkukulong sa kwarto yung mga yun, Ate Reg. Nag-cheches. Nag-scrabble. Sa totoong it's. Ano ka ba? Nagpapaka-inosente ka? Virgin ka pa ba? Bakit mo alam, Ate Reg? Oo naman. Hindi ko papayagan na kahit sino man lalaki pagsamantalahan ng katawang ito, no? Yuck! Saan mo nakuha ito? Kamag-anak ko. Inaway ko talaga yung Koreano kong amo. Sabi ko, pag hindi niya ako pinapauwi, talagang tatawag ako sa mga TV stations. Papa-broadcast ko siya. At papabaan ko ng mga Koreano na telenovela dito. Ang galing mo talaga, mahal. Ginawa mo yun. Ibig sabihin, dito ka na rin mag-New Year. Ay nako, at marami pang New Year. Ang dami pa. Hindi ka na babalik sa Korea? Hindi na. Dito na ako. Hindi na ako alis. Saan ka magtatrabaho dito? Sa bagay, pwede ka naman mag-janitor, maraming papasukan dito. At ang pinaka-importante doon, hindi na tayo magkakahiwalay ni Itig. Alam mo, sa tagal ko ba naman doon, syempre maniipon rin ako, di ba? Bukod pa dun sa mga pinapadala ko sa'yo. Eto, hawakan mo. Magdidegosyo tayo, kahit maliit lang. Mahal? Ang saya-saya ko. At alam mo, may isang sorpresa pa ako para sa'yo. Nakabili na ako ng bahay at lupa para sa atin ni Itik. At pwede na tayong lumipat doon kahit sa isang linggo. Talaga, mahal? Mahal, ang saya ko talaga. Sobra talaga ang saya ko. Mahal. Teka muna. Saan tong bahay na sinasabi mo na bili mo? Sa Bohol. Sa baryo kung saan ako pinanganak. Sa Bohol? Bumili ka ng bahay at lupa sa Bohol?
malapit sa Chocolate Hills, mahal. Eh kahit naman sa pagawaan pa yan ng tsokolate, napakalayo ng Bohol. Hindi! Ayoko tumira doon! Ako na lang tatago, baka mawala. Hindi lahat ng pangarap na natupad pwedeng pagsaluhan ng masaya. Avenue o province? Sinulit o buhok? Ay naku, Gagay ha, nakikisaw-saw ka lang naman sa usapan. Tanggalin mo nga yung buhol nito. Bakit naman bibili lang ng house and lot yung asawa mo? Sa Bohol pa, ang layo naman. Eh baka naman mura ang lupa dun. Eh bakit? Mura din naman ang lupa sa Maynila. Saan? Sa paso? Kung yun ang lupa ng mga patay, ang mahal-mahal na, no? Kaya nga sinabi ko sa kanya, ayoko tumira doon. Hindi ko nga kinausap nilayasan ko, niwanan ko siya. Teka, kailan nangyari itong pag-uusap na ito? Pagkatapos ng closed-door conference at second honeymoon? Ganito na lang. Ibenta nyo yung binili niyang bahay at lupa sa Bohol, tapos yun ang ipan-down payment nyo sa house and lot dito sa Maynila. Magpag-ibig kayo. Oo, bago mawala ang pag-ibig. Nakukuha naman yan sa mahinahon at maayos na usapan. Amen. Eh, paano nga kung ipilit niya na doon pa rin kami tumira? Ganito, paano nga ba? Sumunod ka sa kanya kasi siya ang lalaki asawa mo, siya ang susunod. Ate Reg! Bakit ka sumigaw? May masakit ba sa'yo? Wala. Gusto ko lang. Sumigaw yan kasi hindi niya nagustuhan yung sinabi ko na ang lalaki masusunod. Reg! OA na, OA. Palibhasa kasi kayo. Kayong tatlo, puro alipin kayo ng mga asawa nyo. As for me, I am my own woman. Oh, ano naman? Na-hurt ka sa statement ko? Hindi, kasi pag lumipat na kami doon, edi malalayo na ako sa inyo, magkakahiwalay na tayong apat. Tapos, sino pang aaliw sa akin? Sino pang sasabihan ko ng problema? Kayo lang naman mga kaibigan ko kung pamilya ko eh. Pag nandun na ako, wala kayo dun. Paano na ako? Wala kayo, malulungkot ako. Oh, ayoko umiyak. Naka-contact lens ako. Ayoko umiyak! Nakakaasar naman si Iggy eh! Bakit sa Bohol pa, ha? Tama ba yun? Bakit doon pa? Lahat ng padudang iwanan, laging may drama at iyakan. Oh, hi, Ebs! Ebs? Anong name niyo ulit? Ebs. Ebok. Pinaikli ko lang, kaya Ebs. Ang baho ng pangalan niya. I mean, wow! Ebs! Ebok, siya nga pala yung friend ko si Jiggle. Jiggle? Parang jingle, ah. Ang nakakatawa. Ha? Wala. Yung pangalan mo parang Jiggle. That's Jiggle, not Jingle. Jiggle as in Justin Angelo Hermoso. Got it? Aha. And that's Evok, as in Evelino Rebeco Kapitpitan. Got it? Hay nako, guys. Sige, papasok na ako, ha. Bahala na kayo dito. Baka kasi dumating yung mommy ko. Sige. Bye! Paldakan-daka kaya. Ano yun? Wala, sabi ko, ayos ka, pare. Okay ka na, mahal? Medyo. Nay? Tay? Nay, wag mo awayin si tatay. Kauuwi lang niya. Alam mo, hindi ako inaaway ni nanay. Love na love nga ako ni nanay eh. Di ba, Nay? At love na love ko rin siya. O sige, patulong ka mag-assemble kay Tito Ibok mo sa labas. Sige na.
tayo sa Bohol. Pero ikaw, talagang gusto mo doon, di ba? Eh, hindi na ako babalik ng Korea. Mas okay sana kung doon na tayo tumira. Eh, simpleng buhay lang sa Bohol. Hindi kagaya dito sa Manila na masyadong magastos. Pag pumayag ba ako doon tayo tumira, mapapangako mo ba na hindi na tayo magkakahiwalay? Hindi ka na aalis? Basta kung mananatili pa lang magkasama tayo, buo pamilya natin, di sige, payag na ako. Alam mo, mas kaganda ang buhay natin doon, mahal. Pangako ko sa iyo yan. Mahirap desisyonan ng isang bagay kung saang ipit ka sa obligasyon sa pamilya at relasyon sa mga taong naging pamilya na rin. Okay, ilang boxes ang order niyan? Ganon? O sige, bigyan mo ng 10% discount, ha? Oo. Ano pa? Ano pa ang gusto niya? Aba, sobra naman yan. O, sandali, ah. Hello? Hello? O ano yun, lot-lot? Bakit? Ha? Eh, kailan ba yung Christmas party niya? Ay, basta, kailangan by the boxes ang order, ha? Para marami, kikita tayo pag by boxes, ha? Oo, sandali lang. Hello, Let. Pwede makipag-coordinate ka na lang dito kay Lot. At pagkatapos, kausapin niyo si Bekbek. Sinong Tonton? Ano ba naman yan? Paulit-ulit yata yung mga pangalan ninyo, ha? Parang utal lang na bumibigkas. Lot, Let, Bekbek, Tonton. Ano ba? Masakit ang hulok sa inyo. Sige na. Bye-bye. Hello, sige na, bye-bye. Ay, Gagay! Anong ginagawa mo dyan? Nakatayo ka sa Christmas tree, ha? Inaantay... Okay. Akala ko inaantay mo maging tao yung Christmas tree, eh. Biruin mo, Ate Vicky. Magpapasko na ulit. Ang ganda-ganda ng Christmas tree natin. Parang kailan lang. Tapos Pasko na ulit. Serious ka ba? O nagsisenti ka? Ganon. Gagay, umiikot ang mundo. Ayan, nakikita mo may kalendaryo. Kaya nga hindi tumitigil ang Pasko, ang Bagong Taon, ang Valentine's Day, at yan. Oh, sunod-sunod yan. At biruin mo uli, Ate Vicky. Dahil magpapasko na, makakatanggap na ako ng Christmas bonus! Hey! Wala eh. Walang Christmas bonus. Kasi 13-month pay na lang, no? Umaangat pa lang nga yung negosyo natin, bumabangon pa lang tayo. Walang Christmas bonus? Ate Vicky naman, huwag mo ng deadline ng Christmas ko. Ang bupa-bonus mo. Magpapadala ako ng pera kina Inang at Itang. Ganon? Paano ka magpapadala ng pera kina Inang at Itang? Eh, patay na si Inang at Itang mo, no? Ay, oo nga pala, no? Kay ate. Magpapadala ako ng pera kay ate at kuya ko, no? Paano ka magpapadala kay ate at kuya? Eh, nag-iisang anak ka lang, no? Ate Vicky naman, kahit kailan talaga hindi ako makalusot-lusot sa'yo. Talagang hindi ka makakalusot sa akin. Kilala kita dahil ka mag-anak kita, no? Kaya ka nga napunta dito dahil nag-iisa ka na lang sa buhay. Kami na ang pamilya mo. Ay, teka, magbibihis pa ako. Magsha-shopping kami ni Naanding. Pambihira. May pan-shopping, pambigay ng bonus, wala. Napakakuriko talaga itong babaeng to. Wala po. Kausap ko lang itong Christmas tree. Ikaw, Christmas tree, kung naging tao ka, anong masasabi mo?
Sus! Ang dami ko pang hindi nabibila ng gift to. Yung staff namin sa parlor ni Max. Alam mo, Andeng, kung coin purse lang ang ibibigay mo sa kanila, perahin mo na lang. Your coin purse is good, but they need cash. Alam nyo, ang mamahal ng mga bilihin ngayon. Dati yung keychain, $12.50 lang. Ngayon, $19.95 na. Nahiya pa dun 5 centimos. Pwede ba? Huwag keychain ang ibigay mo sa akin, ha? Dahil ang dami-dami kong keychain, mas marami pa kaysa sa susi ko, Meng. Basta ako, meron na akong regalo sa inyo. Naku, Ande, huwag mo naman sabihin na fruitcake yan, ha? 1,000 fruitcake na umiikot sa Pilipinas, paulit-ulit lang, ikot ng ikot. Tama ba ako o mali? Tama ka, Vicky. Kasi yung fruitcake na niregalo mo sa akin last year, pinregalo ko yun doon sa kliyente ko na pinanregalo niya sa manikurista niya na manikurista ko rin, imagine! Ay, mga walang kwenta pala kayong kaibigan eh. Regalo ko, pinangre-regalo niyo sa iba. It's not the gift anyway. Yes, it's the price that counts. Ay, naku! Bakit? Dinatnan ka, Meng! Yung pera ni Ike, nawawala. Hala! Kaya, hindi ba nila kailangan ng chef sa Korea? Karamihan ng mga cook nila doon, Koreano din eh. Maliban na kung sa isang hotel ka papasok doon. Di sa hotel ako baga-apply, di ba? Alam mo, hindi kasi ganun kadali yun eh. Unang-una, medyo underage ka pa. Pangalawa, ang dami mo pang mga documents na kailangan ihanda. Di dadayain ko yung edad ko. Oh, di ba? Ayusin ko na yung mga dokumento ko. Wala ka bang planong magtapos ng pag-aaral mo? Gusto ko na magtrabaho eh. Ayoko na mag-aaral. Huwag ka magmadaling hanap ng trabaho. Mas malayong mararating mo kung magtapos ka ng pag-aaral mo. Tingnan mo ako, hindi nakapagtapos. Kaya hanggang trabahador lang ako. Bata pa yan. Tsaka, bata ka pa rin. Huwag ka muna mag-iisip ng pag-aasawa. Aral muna. Kung hindi ka ba naman ubod ng blank, nagdala ka ng 150,000 sa loob ng mall. Tapos, hindi mo naman pala ipapang-shopping. Kasi iniisip ko, i-deposito ko yung pera. Kaso, sarado na yung bangko, kaya binitbit ko na lang. Ay, naku. Paano na yan? Ipon pa naman ang asawa mo yan mula sa Korea. Sabi niya, pang-negosyo daw namin yung pera. Patay ang negosyo. Patay ka rin sa asawa mo. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa kanya yung totoo. The truth shall set you free. Oo, free ka talaga. As in, Ike will set her free. Hiwalayan na to. Uy, Vicky, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kagabi naayos na namin yung paglipat dun sa Bohol. Nagkausap na kami, nagkaasundo na kami. Tapos ngayon, ito nga, nawala pa yung pera. Problema na naman. Ay, Reg. Ano? Nag-iisip ka ba ng solusyon? O tinatamad ka makiramay? Patahimik ka. Pagod na ako, Vicky. Aba, lahat naman tayo pagod ah. Pagod na ako sa lahat ng kapalpakan na nangyayari kay Esme. Ano?
Ibig mo sabihin, nag-visit ka sa akin? Hindi sa'yo, Smeg. Sa lahat ng kapalpakan mo. Lahat ng kapalpakan ko? Aba, hindi ganun na rin yun. Yun na rin ang ibig mo sabihin doon. Aba, huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo mapapagod sa kapalpakan kung tangan yung kaibigan. Pasensya na kayo. Hindi ako kasing tatalino ninyo eh. Kasi ako alis na ako dito. Ay, Oh, ako na naman ang kontrabida. Ha? My gosh! Don't I have the right to be silent? Siyempre. Hi, Ma. Ma, si Jiggle, brother ng friend ko. Ay, ba't nasa labas kayo? okay lang. Mainit sa loob. Walang aircon. Tita, papasok ko to sa loob, ah. I mean, mas maigi yata eh. Doon kayo sa loob magkwentuhan ng kaibigan mo. Okay lang. Uwi na ako, Demi. Sige. Itadalhin pa namin yung bagong car sa shop eh. Okay. Bye, Dems. I call you tonight, ah. Okay. Bye. Mukhang takot pagpawisan yung kaibigan mo, no? Nako ate, alam mo, hindi papawisan yon. May built-in ventilador eh. Alam mo, ang hangin. Hindi mo naramdaman. Ginataba ng aso yung skirt mo? Ang ikli. Habang tumatagal, nadadagdagan ng mga takot sa puso ng isang ina, lalo't babae ang sa kanya. Ate Vicky? May problema ka ba? Nakita mo naman ba yung lalaki sumusunod sa'yo? Matagal ka nang hindi sinusubaybayan nun, ah. Hindi. Hindi yung impactong yun ang iniisip ko. May magandang balita ako sa'yo. Magandang balita, ate? Parang hindi naman halatang magandang balita yan, eh. Magbibigyan na kita ng Christmas bonus. Ha? Yes! Yes! Ang bait-bait mo talaga, ate. Ang bait-bait mo talaga. Sinasabi ko na nga ba, may gininto ang kampuso, kasama pang brilyante. Ay, naku! Kaya lang? Sa isang Pasko mo pa ibibigyan ang Christmas bonus ko? Diyos ko, huwag mo sabihin mali ako, Diyos ko. Mali ka nga. Kasi, mabibigyan na sana kita ng Christmas bonus mo at saka yung mga pangregalo sa Pasko. Kasama na nga yung bonus sa'yo. Kaya lang, nadukutan si Esme. Nadukutan si Ate Esme. Yan ang pakialam ko dun. Ate, nung magdesisyon kang bibigyan ako ng Christmas bonus, nadukutan si Ate Esme? Bakit? Si Ate Esme namang papasweldo sa akin. Si Ate talaga. Hindi nga. Nadukutan ng malaking pera si Esme. Kaya yung dapat na pang shopping ko sa Pasko at yung Christmas bonus mo, hindi na nga pwede kasi ipapahiram ko kay Esme yung pera. Ate Vicky naman, unfair ka naman eh. Gagay. Diba, sabi mo sa akin noon, gustong-gusto mong makagawa ng kabutihan. Total, mag-birthday na si Jesus, pa-birthday mo na sa kanya yon, no? Kailangan, makatulong tayo sa kapwa natin. Tulungan mo na si Esme. Kabutihan, ate. Ang gagawin ko kabutihan ay ipagluluto ko. Papakainin ko. Kahit paliguan ko pa. Pero i-delete ang Christmas bonus ko, hindi ko gagawin yung pambihira naman. Ito naman, si Gagay, oh. Matutuwa sa'yo si Lord niyan. Sige na. Tulungan na natin si Esme. I-donate na natin sa kanya yung Christmas bonus mo at yung mga pangregalo ko sa lahat sa Pasko. Okay ba yon? Pambihira naman, oh. Kung bakit kasi Pasko at mahal na araw lang bumabait ang mga tao, eh. Bonus, wala akong bonus. Bakit naman sa January pa i-release yung cheque? Sabihin mo, ibigay na niya ngayon. Now na! Pero
usapan sa January pa, Reg. Siyempre maraming gastos ngayong Christmas. Hindi agad magre-release ng pera yon. Ang sabihin mo sa kanya, ibigay na niya. Bayaran na niya ako. Kahit na post-dated yun, tatanggapin ko. Post-dated, hindi pwedeng palitan sa bank kung post-dated. Ako ang bahala. Kasi meron ako mapapagsalaan ng post-dated checks. Ba't ba mukhang ngarag na ngarag ka sa pera? Kakokolekta mo lang ng 30,000 last week, ah. Kasi kailangan ko pa ng 40,000. Sige na naman. Sige na, labingin mo na lang si Mr. Montero. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko lang ng pera. Use your charm, sweetie. Sige na. Go, girl. Bye! Hello, Mare, magkano na? Vicky, meron akong 40,000. Pero post-dated yun, ha? Pag sinanla ko yon, merong kaltas yun na 15%. Pero sagot ko na ang 40,000. Ako, 40,000 ako. Tapos si Andeng, 30,000. Kasi si Dave na ospital, walang nabigay sa kanya last month. Tapos si Max, 10,000. Oh. So, 30,000 na lang ang kulang natin. Tigti 10,000 tayo na kailangan natin dilahensyahin. Kumpleto na. Okay, pasok na yun. Pasok na. Okay, go girl. Bye. Hi, Jordy. Yeah, how are you? Hey, Jordy. Pwede ko bang isanla sa'yo yung laptop ko? 20,000 peso. So what happened to your car? Gosh, kanina pa yung telepono, ha? Oh, no, that's my mom. Ma! Nagbibigay na sa akin ng helmet. Yung classmate ko, padala daw sa kanya nung dad niya from Germany. Tama-tama, di na kayong prapraning pag nag-bike ako kasi may suot na akong helmet. Duke, anak, may pakikiusap sana ako sa'yo. Medyo madidelay yung regalo ko sa yung mountain bike this Christmas. Bakit naman, ma? Next year na lang. Siguro mga, Three Kings, habol pa yon. Kasi meron akong paggagamitan sana ng budget, eh. Alam ko na, makakasaya na ako sa bike club ng mga friends ko. Sige na, anak. Promise, January, andyan na yung mountain bike mo, ha? Please? Okay. Hello? Oy, Vicky! Okay na. Oo, makakabigay na ako ng 10,000. Di ko mag-franchise kaya tayo ng fish balls, squid balls, at saka kikiam. Di ang mura lang puhunan nun. Tsaka wala pang 100,000 yata yun eh. O kaya ito, siopaw, siomai, cart. Mura din ito. Hindi lang muna natin pabayaan sa bangko yung pera. Kasi sayang interes, malaki din yun. Matutulog lang sa bangko yun, mahal. Paikutin na natin. Mahal. Meron sana akong gustong sabihin sa'yo. Huwag ka magagalit, ha? Magagalit? Ba't naman ako magagalit? Ano ba yun? Ba't parang hirap na hirap mong sabihin? Kasi baka magalit ka Tungkol ba saan yun? Ba't naman ako magagalit kung hindi kagalit-galit? Man, gusto mo ng kape? Gusto ko ng kape? Oh, ba't ako
magagalit sa tanong mo kung gusto ko ng kape. Siyempre, mahal, gusto ko ng kape. Pero, kasi wala na tayong kape. Hindi. Bumili tayo ng kape. Sige, lalabas ako. Hindi. Wag na. Bibili kang kape. Wag na lang. Kasi mapupuyat ka. Pag uminom ka ng kape, hindi ka makakatulog. Pumapagod ka. Wag na. Eh, baka naman ikaw yung gustong magkape. Ay, ayaw. Eh, di kung sa ganon, wala tayong problema. Huwag na tayong magkape pareho, di ba? Pero ikaw mukhang gusto mo magkape. Okay lang. Kahit hindi na. Okay lang ako, mahal. Oh, teka. Saan ka pupunta? Magtimpla ako ng kape. Akala ko ba, wala na tayong kape. At saka sabi mo, ayaw mo. Ay, meron pala. Kaya gusto ko na rin magtimpla. Nakalimutan ko, meron palang kape. Ay, nako. Unsa na nitabo sa akong pangga? Nabuang na siguro. Hassle talaga, Book. Bakit? Kala ko pa na magkakaroon na akong mountain bike after Christmas. Naudlot pa. Okay lang yun, no? Bibilang ka naman ng mami mo eh. Na-delay lang. Oo nga eh. Di ba? Nakaka-disappoint naman na may inaasahan kang Christmas gift tapos hindi naman pala matutuloy. Okay lang yun. At least, may inaasahan kang dadating, di ba? Tulad niyan. Tulad ng alin? Ha? Ng mountain bike mo. Hi, Eps! Hi, Demi. Pwede bang kumpletuhin mo na yung tawag sa pangalan ko? Kasi baka madinig na naman ni Jigil eh. Alam mo naman yun. Yabang-yabang. Eh, Book, pare, come to think of it, Ebs, parang... Ano? Kuya, tama na. You're having too much fun eh. Sige, bibigyan ka na lang siya ng bagong pangalan besides ng Ebs. Sige, Sige. Ano? Chef. 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 Chef? Chef na ba yan? Eh, di ba nga magaling siya magluto? One day, he'll be a chef. So, chef na lang. It's better than Ebs. Hey, Demi. Sige, anong ginagawa mo dito? Late na. Okay lang, babes. Babes, yuck. I'm not your babe. Ay, Pare, umibir ka. Nakainom ko yata eh. champagne lang, pare. Galing ako sa birthday ng dad ko eh. Diyan lang sa may Shangri-La Hotel. Sige. Demi, liga. Mag-joyride tayo dito lang. Ano ba? No. Aray! Ayos ka. Ano ka ba? Pare, Umalis ka nga dito eh, bak! ang angas mo ah. Yayabangan na ako sa'yo eh. Buti pa, umalis ka na dito. Kuya, Hindi lang ito mangyayari sa'yo. Okay, okay. Huwag ka nang babalik Kala ah. mo ha? Yabang-yabang mo ha? Kala mo sino ka? excuse me. Gusto mo pumunta? Hindi. Okay lang. Malaki. Takot ka rin pala. Gagawin natin. Maupo ka dyan. Upo ka. Wala kang sasabihin, ha? Huwag kang hihirit, okay? Bakit? Abay, kasi nga, laki-laki ng problema mo at ayaw ka namin girahin na asawa mo dahil nawala mo yung pera. Yan. 150,000 yan, ha? Nag-ambag-ambag kaming tatlo. Pati na rin si Max para hindi ka awayin ni Ike. Uy, hindi nyo na kailangan dapat pinawaya kasi di wala... Eh, di ba sinabi ko? Wala kang sasabihin. Bayaran mo na lang kami kapag nanalo ka sa loto. Oy, at para sabihin namin sa'yo, ha? Kahit nagtatampo ka kay Maring Reg, isinanla niya yung computer niya para tulungan ka rin. At si Andeng, nag-pass muna siya sa pagbili ng bisikleta para sa anak niya. Yung Christmas bonus ko, kasama na dyan.
Oh, basta ha. Kahit hindi na tayo magkikita dahil nasa Bohol ka na, hindi mo kami malilimutan kasi love ka namin. Bruha ka, ha? Ingatan mo naman yan, ha? Hindi ka namin mapapatawad kapag winala mo pa yan! Uy. Mabait ninyo. Ano yan? Katatapos pala ng drama o kakaumpisa pa lang? Thank you talaga. Thank you, Reg. Oh, Thank you. welcome. Basta ikaw. Hindi ko na kaya to. Thank you talaga. Sige na! Sa'yo na yung Christmas bonus ko. Thank you, ha. Mahal! Alam mo, may negosyo na tayo. Mura lang yung puhunan. Lugawan cart. Tsaka alam mo, panigurado malakas yun. Basta maganda lang yung lokasyon. Okay, lahat mahal. Ikaw ang bahala. Basta papatubuhay natin ng malaki yung puhunan natin. Ay, teka. Yung pera pala, itinago ko sa drawer sa may cabinet. Tsaka yung susi na sa akin. Ano? Yung pera kasi, iniwan mo sa ibabaw ng damit sa may cabinet. Nagmamadali kang pumunta ng mall eh. Maliit kasi yung bag na dala ko. Hindi kasya yung pera dun sa bag. Kaya nagpalit ako. Nung makapagpalit ako ng bag, hindi ko naman siya nailipat dun sa bag na ipinalit ko. Naiwan yung pera dun sa may babaw ng damit. So, hindi mo sinadyang iniwan yung pera. Buti na lang nakita ko. Tinago ko sa drawer. Ay, nako. Nabuwang na talaga itong pangga ko. Nabuwang na talaga. Basta mahal. Kahit na ano ko, anong gusto mo, okay lang. Mahal, nabuwang ka na talaga. Ewan ko. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun to ride in a one-horse open sleigh. Asawa ko yan! Anak ko yan! ang galing-galing mo talaga. Payag na ako maging mistress mo. Ano ba? Ang galing ko! Asawa ko eh! Joke! It's a joke! Hindi pwedeng joke yun! Bawal! Nicole? Grabe! Oh, okay. Sa to? Sandali ba? Oh. Sandali ba? Sandali! Ituloy mo yan, Vicky! This is the time of day. Okay. Ito na ba ang despedida ninyo? Ha? Para tumuloy dun sa Bohol. Eh, hindi eh. Actually, may ibabalita sana ako sa inyo. Eh, hindi na kami tutuloy na lumipat sa Bohol. Kami ni Pangga. Dito na kami. Eh, syempre, mahal ko tong Pangga ko. Kaya, yung lupa na nabili ko doon, ipagbili na lang namin at sige, ibenta namin. Eh, alam ko naman kaya mo talagang lumipat doon. Pinagbibigyan mo lang ako. Kaya, magsama-sama na tayo lahat dito, di ba? Galing! I love you, Icky! Sinabi ng asawa ko to eh! Oo nga! Oo! Ay, ano? Merry Christmas! At ng araw na yon, lahat kami ay may kanya-kanyang magagandang mensahe sa puso namin tungkol sa Pasko. Give love on Christmas Day. Give love not only on Christmas Day, but every day.